Yun o, nga si Dorcas. Okay. Magandang araw po ng Martes sa inyo pong lahat. Magandang umaga po mga kapatid, saan man kayo naroon ngayon. At tayo ngayon ay may mahalagang pag-aaralan tungkol po sa salita ng Panginoong Diyos. Dito sa Gawa, chapter 9, verse 36, ang pamagat po ay Dorcas. Yan, September 26 na at October na sa susunod na mga araw. Kaya tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Panginoon naming mahal, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo, tumingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa umaga na ito, O Lord, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na matanim ito sa aming puso't isipan at kayo po ang patuloy namin sambahin. At maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Lagi po kayo nariyan para po sa amin. Amin pong dalangin, O Diyos, na inyo pong igawad sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang mensahe dito po sa Gawa 9:36 sa buhay ni Dorcas. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ito na nga mga kapatid, yung New Testament characters. Kung sa Old Testament ay na-bless tayo mga kapatid ko, dito din sa New Testament ay mabibless tayo. Sabi dito sa 9:36 ng Gawa, noon ay may isang alagad na si Jopa na ang pangalan ay Tabita. Yan, alagad sa Jopa, no? Ito yung lugar, pangalan ay Tabita, na sa Grego ay Dorcas. So siya Tabita siya, ang Greek ay Dorcas. Siya ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. So Dorcas, kaya po sa church natin, di ba? Meron tayong department na Dorcas. Ito yung mga naglilingkod, no? Sila yung mga nagluluto ng food. O, sila yung number one na kumakalinga sa mga tao. So ito si Dorcas. So sa Joppa, na malapit sa Lida, mayroong isang babaeng nanggangalang Dorcas na ang mabubuting gawa ay ginawa siyang kaibig-ibig. Puno ng mga gawa ng kabutihan ang kanyang buhay. Kaya nga naman si Dorcas ay mahal ng napakaraming mga tao roon sapagkat siya ay gumagawa ng mga damit. Siya ay nagbibigay ng pagkain sa walang makain. Siya ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nalulungkot. So si Dorcas ay matindi yung kanyang ministry, mga kapatid. Ano? At yan ay number one na example natin ngayon pong umaga. Si Dorcas, na maging Dorcas tayo na punong-puno ng mga mabubuting gawa sa ating pong mga buhay. Sabi dito, ang mahuhusay niyang mga daliri ay higit na aktibo kaysa kanyang pananalita. May ganyan po ba sa atin? No, yung iba baliktad naman. Mas mabilis yung kanilang kamao kaysa sa kanilang bibig. Pero dito mas aktibo ang kanyang mga daliri kaysa pananalita. Ibig sabihin naghahabi siya ng mga damit, mga kapatid. Alam niya ang nangangailangan ng komportabling damit at nangangailangan ng pagdamay. Ayan. At malaya siyang naglilingkod sa mahihirap at puno ng kalungkutan. So dito po mga kapatid, talagang itong si Dorcas, ay yung pong kanyang mga kamay, yung kanyang mga paa ay mabilis sa paggawa ng mabuti kaysa pananalita. So, pero ngayon, marami ang mabilis ang bunganga pero kulang sa gawa. Di ba? Marami ang mga talak ng talak pero kulang naman sa pag-apply ng mga sinasabi. Pero itong si Dorcas, konti lang yung sinasabi niya, pero mas marami ang kanyang gawa. Mas marami yung paglilingkod niya sa mga tao, na ito'y paglilingkod din naman sa ating pong Panginoong Diyos. Nang mga araw na iyon, sabi sa verse 37, siya ay nagkasakit at namatay. Yun lang ang nakakalungkot. Bakit kaya? Kung sino pa yung mabubuting mga tao, siya pang namamatay. Siya pang namamatay agad. Di ba? No, naramdam kasi, ibig sabihin kasi mga kapatid, ramdam kasi yung tao. Hindi naman manghihinayang yung mga tao kung hindi naman mabuti yung tao eh. Di ba? O, kayo ba pag iniisip nyo, manghihinayang ba yung kapitbahay nyo kapag namatay ka? Nasabihin, ay, wala nang magtutulong sa amin. Wala nang maglilingkod sa amin, namatay na sa ganito. O dito si Dorcas na siya'y nagkasakit at namatay. Kaya sabi dito, ang iglesia sa Joppa, ayan, may iglesia po sa Joppa ng mga Kristiyano, mananampalataya, ay natanto ang kanilang kawalan. So dito po mga kapatid, no,
Malalaman mo lang din naman kasi ang halaga ng isang tao kung namatay na. Yun ang ano diyan. Yan po ang yan po ang lesson diyan. Malalaman mo ang kawalan ng isang tao kapag ka namatay na. So dito sa iglesia sa Jopa namatay si Dorcas, at sa pagtanaw sa buhay at paglilingkod na ipinamuhay ni Dorcas, hindi nakakapagtaka na sila ay nagdadalamhati o ang mga mainit na patak ng luha ay tumulo sa walang buhay na luwad. So dito po mga kapatid ko, no, yung mga tao sa Jopa, yung iglesia sa Jopa ay nalungkot. Bakit? Dahil si Dorcas ay maraming nagawang paglilingkod. Dinamayan niya mga nalulungkot, dinamitan niya yung mga walang damit. At dito mga kapatid, yung paglilingkod niya ay talagang matindi yung paglilingkod. Ramdam ng buong church, ramdam ng community, at talagang sila'y nalulungkot sa pagkamatay ni Dorcas. Malungkot at hindi maganda naman kung mamatay ka, may natutuwa sa kamatayan. Pero ito mga kapatid, namatay na may nalulungkot at nagdadalamhati dahil sa kanyang kabutihan. So ilan sa atin ang Dorcas? O marami mga Dorcas sa kalagitnaan natin, ng mga kapatid natin sa iba't ibang church. Marami ang mga Dorcas na talagang handang maglingkod sa mga nangangailangan. Sabi dito, nang marinig na nasa Jopa si Pedro, ang mananampalataya sa Jopa ay nagpadala sa kanya ng mga mensahero at ipinakiusap sa kanya, pumarito ka sa amin at sa lalong madaling panahon. So si Peter ay talagang naglilingkod dyan sa ating Panginoong Diyos. Siya rin ay nakita sa, nabasa rin natin yan sa chapter 10, na siya yung binigyan ng pangitain ng ating Panginoon, na sa kanya nagsimula po yung pangangaral sa mga hintil kay Pedro. Ano ang role dito ni Peter? Pinatawag siya dahil namatay si Dorcas. Ano, siya ba'y magpo-funeral service? O magsi-service ba siya dito? Maaari, pero tignan natin. Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak, at ipinakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. So yung mga babaeng balo na umiiyak, mga kapatid, ano, ginawan lahat ni Dorcas ng damit. Aba, grabe manahi itong si Dorcas. Talagang yung mga damit na ginawa ni Dorcas, sinuot nila doon sa lamay. Bilang respeto, bilang pag-alala ng kabutihan ni Dorcas. So, ibig sabihin talagang marami ang natulungan nito ni Dorcas, ano? At magaling siya manahi, walang tigil sa pananahi itong si Dorcas kasi talagang dinamitan niya yung mga babaeng balo na yun eh. Umiiyak sila sa talatang 39. Pagkatapos ito mga kapatid, ipinag-utos ni Pedro na ang mga umiiyak na mga kaibigan ay palabasin ng kwarto, ba? Pinalabas. At sa pagluhod ay taimtim siyang nanalangin sa Diyos na muling isauli ang buhay at kalusugan ni Dorcas. Paglapit sa katawan, sinabi niyang, Tabita, bumangon ka. Ba, katulad sa sinabi ni Jesus Christ, ano? Lazaro, lumabas ka. Lumabas ka naman kasi si Lazaro ay nasa kuweba na o nasa libingan na. Ito kasi nasa kwarto pa lang, nasa ano pa lang, nasa lamay pa lang, nakahiga pa lang. Kaya sabi ni Pedro, bumangon ka. Ayan. Kasi nga naman ang namatay, mga kapatid, ay hindi dumidiretso sa langit o sa impyerno. Nandoon lang kung saan siya. No? Yung katawan, nandoon lang yun. Yung nakikita mong katawan, yun. Kaya lang wala na yung buhay. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro, ay naupo siya. Ba, grabe, talatang 40, si Pedro pala ay bumuhay ng patay sa pangalan ng ating Panginoon. Aba, maganda pala yan Pwede pala natin gawin yan na bumuhay si Pedro. Pero mahirap gawin yan. Imposibleng magawa yan, mga kapatid, no? Na mabumuhay ka ng patay. Ito, bumuhay si Pedro ng patay sa pangalan ng ating pong Panginoon. Sabi dito, malaking tulong si Dorcas sa iglesia. At nakita ng Diyos na marapat siyang ibalik muli sa lupain ng kaaway. So dito po mga kapatid, may purpose naman ng Panginoon kung bakit binuhay muli ng ating Panginoong Diyos si Dorcas. Bakit? Dahil malaki siyang tulong
at siya po ang nakita ng Panginoon na rapat na ibalik. Ang sabi dito, upang ang kanyang husay at lakas ay manatiling pagpapala sa iba at upang sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan ay mapalakas ang gawain ni Kristo. So yun po yung purpose bakit binuhay si Dorcas. Ito pinagbubulay-bulayan ko, kung ako kaya ay mamatay, i-consider kaya ako ng Panginoon na muli mabuhay, ay bubuhayin ko ulit kasi sayang naman at kailangan pa siya na mag-ministry dito. Sana makita tayo ng Panginoon na gano'n, ano? Nung namatay ka na nga, bubuhayin ka pa uli. At agad-agad ng Panginoon kahit wala pa yung second coming kasi kailangan ka pa doon sa gawain. So, ganyan pala. Napakaganda nitong talata na ito na nakapandig balahibo pero posible pala yon kung kailangan ka pa ng Panginoong Diyos sa ministry, sa gawain, mga kapatid. So, si Dorcas, binuhay ng ating Panginoong Diyos. Instrumento niya si Pedro para makapaglingkod pa ng marami si Dorcas. Ibig sabihin, ganun na lang yung kanyang paglilingkod, mga kapatid. Ganun na lang yung kanyang pagsiservisyo. At nakita ko rin dito, mga kapatid ko, na yung kamatayan, hindi yan kontrolado ng ating Panginoong Diyos. Natural na ang tao ay nagkakasakit. Hindi yan kontrolado ng Panginoon. Hindi yan binamagic ng Panginoon na mawawala agad. Talagang nasa tao yan, yung pagkakaramdaman na yan. Pero, ang kayang gawin ng ating Panginoong Diyos ay ibalik yung buhay. Kaya nga binalik ng Panginoong Diyos ang buhay ni Dorcas. Ano ang purpose? Para patuloy na maglingkod pa sa ating Panginoon. At syempre, sa panahon natin ngayon, wala na si Dorcas ulit. Namatay na rin siya ulit. At hindi naman na ito naitala sa Bible, yung ikalawan niyang kamatayan katulad kay Lazaro. Pero alam natin na siya'y, sigurado ako na siya'y tumanda na marami ang napaglingkuran. At syempre, hinayaan na ng Panginoon na siya mamatay at maghintay na lamang sa ikalawang pagdating ng ating pong Panginoon. So dito po, mga kapatid, kung nais po ninyong madugtungan ang ating pong mga buhay, ipaglingkod natin sa Panginoong Diyos ang natitira nating buhay. Yan yung nakita ko dyan. Bakit? Maikli lamang yung panahon natin sa mundo. Yung maikling buhay natin na yun, ipaglingkod natin sa ating Panginoong Diyos, magiging quality ang buhay natin, magiging meaningful yung buhay po natin. So sabi po dito, si Dorcas ay puspos ng mabubuting gawa at magpagkakawang gawa. Sana all. Na lahat na naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos ay makita niya na karapat dapat madugtungan ang buhay dahil sa mga mabubuting gawa, dahil sa paglilingkod sa iba. But of course, mga kapatid, yung mabubuting gawa, makakadugtong lang ng buhay pero walang buhay na walang hanggan. Ngunit kung nanampalataya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. Di ba? Hindi lamang tayo dapat makitaan ng mabubuting gawa, kundi manampalataya din sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi po marami rin naman kung mabubuting gawa lang naman at pagbibigay sa kapwa, number one na dyan ang mga politician, di ba? Baka sila yung maligtas pero hindi ganoon ang punto ng kaligtasan, kundi ang kaligtasan ay sa ating pong Panginoong Hesus. Ang kailangan po natin gawin dahil tayo mananampalataya ng ating Panginoon, tayo ay kailangan na gumawa ng mabuti dahil niligtas na tayo ng ating Panginoon. At idalangin natin na Panginoon ay nakita niyo po ang mga pagpapagal ko, nakita niyo po yung aking paglilingkod, paggawa ng mabuti sa kapwa, tulungan niyo po ako Panginoon, madugtungan yung aking buhay. Yun ang mga dadalangin natin Pero number one na maidalangin natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, idadalangin natin ang bawat isa na tayo ay sasampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Idadalangin natin na tulungan tayo na magtubibay sa pananampalataya kahit gaano ka-challenge ang buhay po natin ngayong panahon na ito. At aking pong dalangin, tayo ay maging katulad ni Dorcas na mas mabilis ang kamay sa pagtulong kaysa sa bibig na parang Armalite. Di ba? So, good morning po sa inyo pong lahat. At kung kayo po may gustong i-share na reflection, i-type niyo po dyan. At ganun din ang prayer request. At ipapangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na kami ay patuloy niyong binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat po sa mensahe
na hatid sa amin ni Dorcas, na isang napakagandang halimbawa para sa amin. Halimbawa na kung kami ay gagawa ng mabuti sa aming kapwa, kaya po na inyong nais na aming gawin, ay kami ay mahaba ang aming buhay. At ito ay patunay na siya ay maaaring mabuhay o talagang mabubuhay sa pagdating po ninyo kapag kami nanatili po sa inyo. Kaya salamat po sa halimbawa ni Dorcas. Naway kami ay matuto sa kanya na mas mabilis ang aming kamay sa pagtulong sa aming kapwa kaysa sa aming bibig. Kaya naman kami ay nagpapasalamat sa umaga na ito na narinig namin ng ganitong klaseng karakter na matulungin sa kapwa sa gawain maasahan. Salamat po Ama sa mga ganitong pagpapaalala sa amin. Kami ay tunay na nape-bless, nare-remind at nare-revive sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin mga kapatid na nakikinig ngayon, na kami nawa ay maging kagaya ni Dorcas, na maging matatag sa pananampalataya at matulungin sa gawain at sa aming kapwa. At nais din namin isama sa pagpapatuloy ang mga may karamdaman si Sister Amy na nakakumpain pa rin, at siya ay nawa hipuin ang pagpagaling na kamay. At alam namin na nasa inyo ang kagalingan, at hindi lamang pang physical, hindi pang spiritual. At ang aming panalangin ay isang mabisang gamot, hindi lamang sa lahat na, hindi lamang sa gamot na physical, kundi luwag ng aming pakiramdam at maalala namin ang inyong mga pangako. Sama na rin namin si kaibigan ni Sister Melissa Gamboa na sina Lita at si Dayan. Kung ano man ang kanilang kalagayan sa mga panahon na ito, ay nawa iparamdam niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal, ay pagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan ayon po sa inyong kalooban. Ganyan din si baby ni Sister Kisses na patuloy na pagpapagaling, naway wag na siyang magkasakit ulit at patuloy na lumakas sa kanyang paglaki. Kasama na rin namin yung kapitbahay nila Ate Flor Erilia na sina Anto Algas na nasa ICU din po, at siya ay naway patuloy na pagalingin at ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan. Maging halimbawa nawa po siya sa kanyang pamilya at kanilang nasasakupan ng inyong pag-ibig at pumutupad na inyong mga pangako. Kasama din namin si Ate Gigi Concepcion, si Brother Henry Arenas, Gregorio Santin, si Tatay Pentong sa kanyang kalakasan, ganyan din si Kuya Mike Pablo. Kasama na rin yung pamangkin ni Sister Nimpa Rivera na patuloy pa rin nagpapagaling, at ang ilang membro ng family ni Sister Rose Chris Encarnado na may sakit, si Ating Sibilia Erilia Bourbon na siya ay may sakit, at kasama rin po namin siya sa panalangin ng patuloy na kalakasan. Igawad po sa kanya sa bawat araw, at ang lubos na kagalingan nagmumula po sa inyo. Kasama na rin si Brother Renato Santos, Romnick Erilia Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, si Jennifer Pascua Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris Sig, and si Sister Nena. Nawa po ay gumaling na rin siya sa kanyang karamdaman, at si Tia Ani at Tia Aurora sa kanilang fast recovery. Kasama na rin si Sister Corazon Mina at si Ate Sally Sanchez, kaya din si Sister Janet Gina de Guzman, Arturo Tuque, Erlina Tuque sa kanilang recovery. Kasama namin sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na may karamdaman sa espiritual na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo, na dati sila naging masunurin, dati sila naging matatag, ngunit sa kabila ng pagsubok sa buhay na kanilang pinagdaanan, sila po ay natangay ito, at nais namin at hinihiling na patuloy na ang Holy Spirit na humatak sa kanila pabalik, umakay sa kanila sa tamang landas, makasama namin muli sa paghintay, paghanda sa nalapit ninyong pagdating. At sa huli, nais namin isama sa panalangin ng mga nakikinig ngayon at ng mga nakikinig mamaya, naway pagpalain aming maghapon, bigyan kami ng sapat na kalusugan sa maghapon na ito. Ingatan kami sa aming mga gawain, pagpalain ang aming mga hanap buhay upang kami rin naman maging pagpapala sa iba, at makatulong sa abot na aming makakaya kagaya ni Dorcas. At kayo din sa gawain ay kami maging masipag, at hindi masipag sa pagsunod, hindi sa pagtanggi, at kami ay humihingi ng kapatawaran kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Itong aming lahat ay inihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.